hindi na siya sinusunod. Parang binabaliwala na lang siya. Parang siya ay isa na lamang symbolic head of state. Pero wala sa sinasabi niya ang sinusunod. At ang nasusunod ay yung deep state na hawak ng mga dayuhan ng mga western countries. So parang ang dating po ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo, isang banana republic na hawak ng isang deep state, na yung deep state naman na yan ay hawak naman ng western countries. Ano po yung nakikita nyo po dito sa pagpapatupad ng ating polisiya, ng ating pamahalaan? Naging stable po ba o napansin ninyo pabago-bago ang yung paninindigan nito sa polisiya, foreign policy ba natin o anong polisiya na may kaugnayan po dito sa ating pinag-uusapan ngayon? And at the same time, kung nagkakaroon po ng mga walang paninindigan sa mga polisiya at pabago-bago, hindi stable, nakakasama po ba ito sa ating ekonomiya or sumasama ba yung imahe ng Pilipinas po nito sa mata po ng mga investor o sa mata ng international community po, Prof? Kung pabago-bago ang iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, natural lang matatakot hindi lang yung foreign investors, kundi yung local investors natin. Kasi ilang beses paulit-ulit ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. na hindi niya isusuko sa ICC ang sinumang Pilipino dahil nagfa-function ang ating justice system sa Pilipinas. So maraming nagtataka sa buong mundo, mga investors pa naman, would-be investors, bakit iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So meron pang nagsisirculate ngayon among the foreign investors all over the world na baka na-capture ng deep state yung ating mahal na Pangulong Marcos Jr. na hindi na siya sinusunod nung deep state. At kahit anong sabihin niya, ayaw kong ma-impeach si Sara, ayaw kong ma-surrender sa ICC ang sinumang Pilipino, hindi na siya sinusunod. Parang binabaliwala na lang siya. Parang siya ay isa na lamang symbolic head of state. Pero wala sa sinasabi niya ang sinusunod. At ang nasusunod ay yung deep state na hawak ng mga dayuhan ng mga western countries. So parang ang dating po ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo, isang banana republic na hawak ng isang deep state, na yung deep state naman na yan ay hawak naman ng western countries. So parang bumalik po tayo sa pagiging Commonwealth. Mas maganda pa nga yung Commonwealth kasi mas mataas pa yung degree of sovereignty and independence and self-determination natin nung panahon ni President Quezon kesa sa ngayon na para bang kahit anong sabihin ng ating Pangulo, hindi sinusunod. Parang baliwala yung Pangulo, samantalang binoto yan ng napakaraming tao. Hindi sinusunod yung kanyang mga pronouncements, mga policy pronouncements. So, natatakot ang mga investors, especially foreign investors, na para bang nagkaroon ng kudeta sa Pilipinas na yung deep state ang nag-take over at yung presidenteng inelect ng taong bayan naging baliwala na lamang. Parang symbolic head of state na lamang na walang power. Opo. Siguro, Prof, huli na lang mula sa akin, kayo ho ba ay naniniwalang puro na lang, ay wala kang narinig about sa economy, wala kang narinig ng mga bagong mga projects ang gobyerno ito, kundi puro lamang tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte o ng mga Duterte? Yun nga ang nakakalungkot. Kulang sa effective communication when it comes to development, no? Masyadong napupunta yung narrative sa mga Duterte, no? Kay dating Pangulo at saka kay Vice President.
kulang na kulang yung communication when it comes to development. Na nung panahon ni Marcos Sr., yan po yung yung number one, no? Na inaatupag nila Kit Tatad, nila Greg Sendanya, na panay development ang pinag-uusapan. 11 major industrial projects, Masagana 99, iba pa, no? Mga oleochemical complex, Pasar, Pilpos, panay development, National Steel Corporation, Maharlika Highway, napakamurang bigas, napakamurang toll fees, napakamurang kuryente. Nandyan po yung narrative ng panahon ng Marcos Sr. Pero ngayon, bukod sa mahalang lahat, mahalang kuryente, mahalang bigas, in fact, mapapamura ka sa sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin ngayon, pati pamasahe. Bukod sa ganyan, wala tayong communications na naririnig tungkol sa positive developments dito sa Pilipinas, lalo na sa parte ng ekonomiya. So, paano makaka-attract ng foreign investors kung parati na lang politika yung na-project sa abroad, ano? Particularly sa foreign media, yung mga would-be foreign investors, siyempre, ang tendency niyan, atras. Kasi parang nagkaroon ng kudeta dito na yung presidente, baliwala na, hindi na sinusunod. At ang nasusunod, para bang mayroong perception na mayroong deep state dito na mas powerful kaysa sa presidente. Unelected persons na hindi binoto ng tao na mas malakas kaysa sa presidente. At yung policy pronouncements ng presidente na ayaw niya ng impeachment at ayaw niyang ma-rendition abroad ang sino mang Pilipino, hindi nasusunod. Para bang salita ng salita yung presidente pero hindi pinapansin. So anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon na para bang na-disrupt yung normal running of our government at parang nagkaroon ng military takeover ang foreign military, hindi local military, foreign military sa ating bansa, no, na matahimik at hindi halata. Pero kung susuriin mo, parang ganyan ang nangyayari, no? Parang isang foreign military power ang nasusunod ngayon sa ating bansa, yung tinatawag na Western countries, no? At lahat ng gusto ng Western countries ay binibigay, lock, stock, and barrel, no? So para tayong naging Ukraine, sabi ko nga, at yung ating Pangulo, parang naging si Zelensky, na sunod-sunuran sa deep state ng Ukraine. At yun na nga, lumalabas, meron tayong deep state ngayon na hawak ng Western countries. Yan ang nagiging perception ngayon na sana naman gumawa ng paraan ang Malacanang na sana naman masusunod yung gusto ng Pangulo at hindi yung salita siya ng salita pero hindi naman nasusunod yung mga salita niya at binabaliwala lang siya. Alright. Prof, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Mabuhay ang nasyonalismo, mabuhay ang ating soberenya, mabuhay ang ating independensya at isulong ang hudikatura ng Pilipinas laban sa hudikatura ng mga dayuhan. Alright, mga kababayan, si Professor Mario Ferdinand Ayano Pasion, isa pong geopolitical and economic risk consultant.